Pagtaas ng kaso ng dengue, pero sa isang barangay sa Mandaluyong City, may kakaiba silang paraan para masugpo ang pagkalat ng sakit. Napapatrol, Rafael Busano. Palangiti, masayahin at malakas tumawa kung ilarawan ng kanyang lola ang 14 na taong gulang na si Chantelly. Pero lahat ng ito ay mananatili na lang alaala. Ngayong buwan lang kasi, pumanaw si Chantelly dahil sa severe dengue. Aminado ang kanyang lola na inakala nilang simpleng trangkaso lang ang lagnat ni Chantelly. Nabahala na lang sila nang sa ika-4 na araw, nagsusuka na ito at tuloy-tuloy ang pagdugo ng ilong. Kung nagapan sana namin, gagaling siya. Kasi gagawin namin lahat para gumaling siya eh. Kasi yung alam namin, yung di ba pag mayroon kang dugo, yung parang kunggo, pwede mo ititingala kasi sobrang init. Sa kanya, tuloy-tuloy na yun sa kanya eh. Ayon sa Department of Health, ang tuloy-tuloy na pagdurugo ng ilong ni Chantelly ay senyales na malala na ang kanyang dengue. The early consultation is more to prevent mortality, to prevent death. The symptoms of dengue are similar with many other viral infectious diseases. Typically, the symptoms would be high fever, 40 degrees or higher. You can also have a headache or abdominal pain. The classic warning signs, the bleeding gums, the change in the color of the stool, the rashes, they all come at a much later stage. Sa ngayon, 9 na lugar ang nakikitaan ng pagtaas ng kaso ng dengue sa Calabarzon, Central Luzon at NCR. Kabilang sa mga ito ang Quezon City na una nang nagdeklara ng dengue outbreak nitong weekend. Tumanggi na ang DOH na pangalanan ang 8 lugar dahil LGU ang kailangan magpasya kung magdedeklara ng outbreak sa kanilang lugar. We're hoping that the 8 others, they can make a public declaration. The declaration of an outbreak does not mean cause for alarm. It does not mean surrender or grave circumstances. It only means that the local government is aware that the numbers are higher than usual and that it is already responding. Ang dengue ay itinuturing na endemic na sakit sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala itong pinipiling panahon basta't may pagkakataon na kumalat ang sakit. Bagamat ikinababahala ng DOH ang pagtaas ng mga kaso ngayong hindi pa naman panahon ng tag-ulan. Ang mga lugar gaya ng Barangay Addition Hill sa Mandaluyong nakaisip ng paraan para masugpo ang pagkalat ng sakit. Nitong Enero lang umabot na sa 44 ang tinamaan ng dengue roon. Isa sa mga nakikitang sagot ng kapitan ang programang May Piso sa Mosquito. Dito, pwedeng ipalit ng mga residente ng piso ang kada 5 lamok o kitikiti, patay man o buhay, na madadala nila sa barangay. Yung ginagawa po namin na aming pong May Piso sa Mosquito, hindi po ito magiging forever na gagawin namin. Habang mataas po ang cases ng aming dengue sa aming barangay, ay tutulong lang po, isa lang po ito sa alternatibo para mapababa yung kaso namin. And pag once na nag-report sa amin ang City Health ng Mandaluyong and yung aming Mandaluyong Hospital na mababa na ang cases natin or mababa ang cases ng barangay namin, we can lift the program. Paliwanag ni Sarnal, tanging mga edad 18 pataas lang ang pwedeng sumali sa May Piso sa Mosquito para maiwasan ding malagay sa peligro ang mga bata. Sa kahit anong sakit, mahalaga ang pakikipagtulungan ng mga mismong nasa komunidad dahil sila mismo ang pinakaapektado. Mahalaga ring maintindihan na ang sakit tulad ng dengue ay pwede namang maiwasan. Sa mga magulang na may mga anak na maliliit, sana ingatan niyo mga anak niyo. Hindi ko akalain na mawala ka sa amin. Ang saya-saya mo pa naman siyan. Bukod sa 4S strategy na taon-taong ginagawa ng DOH, mas mainam na kumilos ang lahat at panatilihing malinis at walang pangingitlugan ang mga lamok sa inyong paligid. Pinakamahalaga rin ang magpatingin sa doktor oras na makaranas ng taas-babang lagnat para matest kung may dengue. Rafael Busano.